Si Elias Boy, hindi ko muna babanggitin po ang kanyang pangalan at isa po sa mga si Boy ay kapamilya ng nawawalang sabongero. Nawala yung kanyang kamag-anak noong pong Abril 28. Opo, at sila po ay taga Bulacan at huling nakita diyan po sa Santa Cruz, Laguna, diyan sa Philippines Arena sa Santa Cruz, Laguna. Para lang ho natin makumpirma itong pagpapatawag sa kanila umano ng CIDG. Boy, magandang umaga. Magandang umaga po. Oo, si Ted Filon to at si Chacha sa ating programa sa True FM. Boy, kailan kayo nakatanggap ng tawag o imbitasyon para magpunta doon sa CIDG? Sa Camp Crame ba to? Opo, sa marami po. Pwede mong ikwento sa amin please, anong petsa at paano kayo kinontak nga? Nung napumontak po sila sa amin para pumunta po ng Krami, hindi ko na kasi naanon yung pinaka-exact date na. Itong huli lang po patawag nila, hindi po kami nagpunta nun eh. Kasi nga po, may tumawag po sa akin na CIDG at may utos nga raw po sa kanya yung nakakataas na kakasuhan daw po si Mr. Julie Patidongan. Oo, sige, ikwento mo lang. Yung sinasabi mo na pinatawag kayo, sino ang tumawag sa iyo? Kung di mo kayang banggitin yung pangalan, okay lang. Kung di mo matandaan yung petsa, ito ba ay last week? Nung isa pang linggo? Ano ba kakatanda mo? At ano ang sabi sa inyo, sa iyo mismo? Tumawag sa akin ng CADG, pagkakatanda ko itong week lang na to. And then, ang pagkakasabi niya po sa akin, pinapapunta kayo ng CIDG, gusto kayo makausap ng director. And then, nung sabi niya, gusto niya kami makausap, and then doon to lang po tinanong, para saan po yung patawag. And then, yun nga, sinabi nila na about doon daw po sa affidavit namin na para mag-file ng kaso. And then, yung before po kasi kami tinawagan po muna ako noon. Siguro, mga 3 days before, bago po yung patawag, natawagan na po ako noon kasi pinapalo up ko po yung about sa case po namin eh. Mm-hmm. Pinapalo up ko po yung sa affidavit namin. Ngayon po, nung tinawagan po ako, ang sabi niya sa akin, isa raw po sa kakasuhan namin which is yung witness namin na si Dondon Patidongan. So, doon po, nag-react na po ako. Bakit niyo po kakasuhan yung witness namin? Siya nga po yung pinaka-witness namin. So, hindi niya naman na-explain doon na sinabi niya. Ang sabi niya lang sa akin, utos daw po niyang nakakataas. Tapos, nung time na yon hanggang sa kasi po kami po mga grupo ng Missing sa Bumeros, may grupo kami. Kami, within 4 years po namin ng pag-aantay ng resulta o justisya, so parang nagiging vigilant na kami, nagiging maingat na kami at talagang mapagtuklas na rin po kami pagdating sa mga ganung bagay. So noon nalaman ko po yun na nakakasuhan daw po nila si Julie Patidongan na utos na nakakataas sa kanila, doon na po ako nag-react. Bakit po? Bakit kailangan kasuhan Yun nga po ang witness namin. Kaya po yung time na yon, hindi na rin po ako nagpunta nung sa patawag nila kasi nga po, parang nadadivert na po kasi yung kaso eh. Ang iba naman, kung sa kakasuhan nila si Dondon Patidongan, pagdating po sa case namin, wala naman po kinalaman sa Dondon na dapat siyang kasuhan. Yun po yung nangyari. Okay. Yung bang tumawag sa iyo, kilala mo na siya? Talaga bang pulis siya sa CIDG? Oh, yes po, police po siya. Babae to lalaki? Lalaki po. Itong tumatawag sa iyo, nakaharap mo na ito kasi nga, 'di ba, nagpupunta kayo doon at kayo ay nagbigay na ng affidavit ng kwento ng salaysay sa kanila? Opo, nakaharap ko na po. So meaning itong tumatawag sa iyo na taga CIDG, totoong pulis, nakaharap mo na at noong una katulong niyo para nga sa kaso. Opo. Okay. Yung Bali, nakaharap ko na po siya. Okay, sige. So yung affidavit, taga-Krami ito, no, yung tumatawag sa iyo, di ba? 4A po, Region 4A po, Laguna. Taga Region 4A, hindi taga-Krami na si IDG. Hindi po. Okay. So itong taga Laguna na si IDG,
saan kayo pinapupunta dapat? Kung pupunta nga kayo para doon sa affidavit na magdidiin na kay Patidongan, saan ka pinapupunta? Sa Krami po. Sa main headquarters na sa Krame. Opo, sa mainland. Opo. Okay, sige. Yung bang affidavit, nakita mo, nabasa mo? Hindi pa po, pero meron po kaming nakitang affidavit na nakalagay sa respondent ay yung tatlo pong magkakapatid. Oo. Hindi, pero yung affidavit na sinasabi na bago na, kamo, no, na kung saan, ang sinasabi ba, tama ba, ang magiging main suspect na, ang magiging main accused na, ay si Patidongan. Opo. Oh, nakita mo yon? Bali, hindi ko po nakita yung affidavit nun kasi doon pa lang po nila ipapakita sa akin, doon sa patawag po na yon. Oo. Nung pinatawag na kami sa Krami. Oo, pero hindi ka nga pumunta. Hindi po. Oh, nagkaroon ba kayo ng chat ng mga kapwa mo, mga complainants dito sa development na ito? Pinag-usapan nyo ba na ang inyong star witness na magiging main suspect? Opo. Doon nga po nag-start po yun eh. Kaya nga po napaalam din po namin sa SOJ yun at saka kay Chief PNP Torre po. Ano sabi ng mga kapwa mo, mga pamilya ng biktima dito? Siyempre po, nagagalit din po sila. Bakit ganun ang mangyayari? Yung witness namin, yung pangkakasuhan namin, para naman pong iba naman po yun. Kasi kaya nga po siya lumabas eh. Kaya nga po state witness eh. Ibig sabihin, siya talaga yung magtuturo kung ano yung totoo. Bakit kakasuhan? Okay. Sige. So, itong informasyon na sinasabi sa iyo nung tumatawag nga sa iyong pulis, no? Sa group chat ninyo, paano nakarating kay SOJ Remulla at maging kay Chief PNP? Sino nagpaabot sa kanya? Bali po, meron po kami kasama sa mga missing sabongeros na meron po. Lahat naman po kami halos eh, meron po kaming contact po pagdating po sa SOJ at sa kay PNP po. Okay. So, ikaw ba mismo ay kumontak kay Secretary Remulla, kay Chief PNP at kumbaga nagsabi nitong pinakahuling development na to? Bali, hindi po. Meron po akong pinagsabihan. Siya po yung talagang may directly contact. Sinabi niya po kay ASEC, Sir Eli Cruz. Doon po niya po sinabi. Okay. Pero ang development ngayon, yung sinasabi daw po na hepe ng naturang PNP branch, no, ay relieved na. Opo. Actually, masaya nga po kami dahil po napapagalan nga po kami dun sa pag-iimbestiga na ginagawa nila eh. So, doon simula po nung sinabi nila na divert yung kaso, na kakasuhan nila si Don Patidongan, medyo nag-alala po kami doon, nag-trigger po talaga sa amin yun. Kaya nung na-relieve siya, medyo na po kami kasi at least magiging okay na sa pakiramdam bago naman. Sana nga maging okay na po yung pagdating sa investigasyon. Okay, sige. So, but so far ngayon, ano na ang latest? Meron bang report sa inyo dito sa ginagawang retrieval operations diyan sa Taal Lake? Anong sabi sa inyo? Meron naman daw po. Ang inaantay na lang po kasi may pinapaalam po kami ng mga dental records about dun sa meron naman daw pong development. So hindi lang namin masyadong na pa yung specific kung ano po yung nakuha, pero meron daw po talaga. Okay, sige. So meantime, walang pagbabago sa inyong affidavit. Sa inyong affidavit, sino ang sinasabi ninyo na mga dapat kasuhan? Yung dalawa po na may hawak sa isang case sa case po namin, which is si Rogelio Borican at saka si Rodelio Anigig po. Okay. Ito ba yung sinasabi mga dumukot? Sino to? Sila po yung may hawak sa video. Okay. Oo. Sige. So, muli kaming tatawag sa iyo, Boy, sa development ka ng kasong ito kasi pinakamainam, nakatutok tayong lahat kasi pag humuhupa, di ba, para pag tumatahimik, ito ngayon nangyayari, yung mga pangamba ninyo. Opo, ganun po talaga. Medyo kabado na kami kasi within 4 years po, ito po nangyari. Sobrang bagal. Tapos ngayon, kung halimbawa, hindi na po siya puputok o matatabunan na naman, so another na naman po kaba namin yan, baka tumagal na naman po lalo. Okay, sige. So, meron ba kayong contact kay Julie Patidongan? Yung isa po sa mga kasama namin, meron po. Okay, sige. So, salamat na marami, Boy, at kami makikipag-ugnayan sa inyo. Ha? Salamat. Thank you rin po. Opo, salamat.
Si Elias Boy, kapamilya ng isa pong nawawala. Na sabungero, nangyari po ito noong pong April 28. Ito ho'y case number 6. Diyan po pa rin sa United Association of Cockpit Owners and Operators diyan sa Philippines Arena sa Santa Cruz, Laguna.